Napakaraming entrepreneurs sa ating bansa at isa si Ate Sara sa masasabing naging successful sa pagnenegosyo, ang paggawa ng bead accessories. Noon pa man ay nakahiligan na niya ang paggawa nito na natutunan niya pa sa kanyang lola na gumagawa ng mga shell crafts. Doon na nagsimula ang kanyang pagbebenta sa ilang mga kakilala. Naisip ko wala naman akong ginagawa. Total hilig ko naman din siya dahil nga yung lola ko meron siyang yung nasida nung panahon. Shell craft. Dahil sa hilig ko din, naisipan kong gumawa mag-start ba ng business. Tapos, dinadala ko siya sa mga office mates ko, sa Ayala, kung saan-saan. Tapos, na-approve ko na nagustuhan nila yung mga designs ko. Pero bukod dito, ay may mga iba pa siyang pinagkakaabalahan ng mga negosyo. Katulad ng pagbebenta ng mga sabon, perfumes, at marami pang iba. Ngunit dumating sa punto na nag-focus na siya sa paggawa ng mga accessories dahil kanyang naramdaman na mas kikita siya dito dahil marami na rin ang nakapagsabi na ibang klase ang kanyang gawa at magaganda ang mga disenyo. Naging miyembro siya ng Likhang Caviteño. Nakilala niya rin ang Pisiledo at DTI na siyang tumulong sa kanya sa pagmamarket ng kanyang produkto. 1994 yon. Patuloy pa rin ako kahit wala masyadong bumibili noon. Patuloy pa rin akong gumagawa. Kaya lang nung may nakapagsabi sa akin na mag-register ako sa Pisiledo saka sa DTI or mag-member ako ng Likhang Caviteño. Yun naman, DTI yun. Kaya tinutulungan nila ako. In-invite nila ako sa summit. Tapos sa Pisiledo naman kung saan may exhibit, sila ang tumutulong ng market matching. Mula noon, na sa maraming exhibit, maraming nakagusto ng mga gawa ko. Para na-prove ko sa sarili ko na, wow, maganda pala yung mga ginagawa ko. Lahat, hindi lang yung mga ordinaryong tao, mga may kaya, nagugustuhan nila. Nagsimula siyang sumali sa mga exhibits hanggang sa marami na rin siyang nakilalang mga exporters. Dito na nagustuhan ang kanyang gawa. Nasiyahan siya dahil hindi lang ordinaryong mga tao ang nagagandahan sa kanyang mga designs, kundi pati ang ilang mga kilalang mga tao ay natuwa sa kanyang produkto. Lalo pa siyang natuwa dahil nagta-top seller pa siya. Marami ang nagsasabi na kakaiba at walang katulad ang kanyang gawa. Kaya ang mga exporters na mismo ang lumalapit sa kanya. Marami nag-invite sa akin na consignment o kaya magsusupply. Kaya ngayon may sinusupply na ako sa Marikina at may darating pa tatlong mga malls pa rin. Tapos dito, sa SM Bacor, mayroon SM Dasma, kung saan mayroon exhibit. Tapos Philippines, dahil sa tulong din ng Pisiledo. Yung Pisiledo naman, Provincial Cooperative Livelihood and Entrepreneurial Development Office. Sila talagang tumutulong na nasimula ni Governor Maliksi, tapos pinagpatuloy ngayon ni Governor Remulla. Sinama nila ako sa SM Dasmariñas, Tagaytay Highland. Minsan nagta-top seller pa ako sa Lotus Mall, mga foreigner ang bumibili. Tapos sinasabi nila na maganda yung gawa ko, walang kapareha. Tapos minsan maraming orders. Tapos yung iba lumalapit naman na para sa export. Ma'am, saan niyo po kinukuha yung mga materials? Oo. Yung pong hindi semi-precious, mga acrylic beads, saka glass beads na pearl, sa Divisoria siya. Tapos yung mga tawag dito, yung gemstone, meron akong contact niya na Hong Kong nationality na nagdi-deliver sa akin. Taong 2006 ay tuloy-tuloy na lumago ang kanyang negosyo. Naging trainer siya ng Pisiledo. Marami na rin siyang naturuan sa paggawa ng mga accessories at lubos naman siyang natuwa dahil ramdam niyang sa ganung paraan ay marami siyang natutulungan. Ako yung trainer ng Pisiledo. Ako yung nagtitrain sa livelihood. May caravan dito sa Cavite. Ako ang nagtitrain sa kanila. Tapos kinuha ako ng Pisiledo. Yun yung located sa Kapitolyo. Masasabing huwaran si Ate Sara dahil sa dami ng sinubukan niyang negosyo, hindi siya tumigil hanggat marating ang tagumpay na pag-asenso. At ito po si Kim Centeno, nag-uulat para sa Newslink Cavite.